Ang amoy ng antiseptiko, dugo at pawis ay tila isang permanenteng pabango sa mga pader ng pampublikong ospital ng San Lazaro. Idinagdag pa rito ang halu-halong tunog iyak ng sanggol daing ng mga pasyenteng naghihintay, sigaw ng mga doktor na naguutos at ang walang katapusang kalansing ng mga metal na tray. Para kay Alena Reyes, ito ang musika ng kanyang propesyon, isang magulo, ngunit pamilyar na himig na halos 8 taon na niyang pinakikinggan. 10:00 na ng gabi. Kasagsagan ng duty niya sa emergency room, ang puso ng ospital na hindi kailanman natutulog. Sa bawat sulok ay may nagaganap na drama ng buhay at kamatayan. Sa isang stretcher sa gilid, isang lalaking biktima ng saksak ang inoobserbahan. Sa sahig, nakaupo ang isang ina habang kinakandong ang anak na may lagnat naghihintay na mabakante ang isa sa mga kulang na kama. Nurse Alina, tumataas na naman ang lagnat niya, humihikbing. Sabi ng ina, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mabilis na lumapit si Alena, ang kanyang mga kilos ay sanay at puno ng kahusayan sa kabila ng pagod na mababakas sa kanyang mukha. Huminahon po kayo, nanay. Titingnan ko po, sabi niya sa malumanay na boses, sabay dampi ng likod ng kanyang palad sa noo ng bata. Nag-aalab ito sa init. Sa isip niya bumalik ang isang alaalang matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot ang kanyang ama, nakahiga sa isang pasilyo ng ganito ring pampublikong ospital, humihingal naghihintay ng atensyon na nahuli ng dumating. Ang alaala na yon, ang naging apoy na nagpapanatili sa kanyang determinasyon. Bawat pasyenteng tinutulungan niya ay isang paraan para labanan ang multo ng nakaraan, isang paraan para ibigay ang serbisyong ipinagkait sa kanyang ama. Habang inaasikaso niya ang bata, isang matinis na boses ang pumunit sa hangin. Reyes, nasaan na yung chart ng pasyente sa bed 3? Hindi pa napipirmahan ng doktor. Paano natin i-report yan? Si Supervisor Rina Corpus, isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 40, na ang mukha ay tila permanenteng nakakunot sa dismaya. Ang kanyang uniforme ay laging plantsado at malinis na kabaligtaran ng magulong paligid, isang tanda na mas madalas siyang nasa desk kaysa sa tabi ng mga pasyente. Para sa kanya ang ospital ay isang makina na kailangang umandar ayon sa mga patakaran at papeles, hindi isang lugar para sa emosyon o pakikiramay. Sandali lang po, Supervisor. Critical po ang kalagayan nitong bata. Sagot ni Alena, hindi inaalis ang tingin sa thermometer na hawak. Padabog na inilapag ni Rina ang hawak niyang folder sa nurse's station. Hindi iyan ang trabaho mo ngayon. Ang trabaho mo ay ayusin ang mga papeles na iniutos ko. Importante ang record-keeping, Alena. Kung lahat kayo ay kikilos base sa awa, sino ang mananagot? Kapag nagka-audit tayo, hinagis ni Rina ang chart sa mesa. Ang malakas na lagabog nito ay nagpatigil sa ilang mga nurse sa kanilang ginagawa. Naramdaman ni Alena ang mga matang nakatingin sa kanya. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa ilalim ng kanyang uniforme, naramdaman niya ang pamilyar na galit na kumukulo. Opo, Supervisor. Tatapusin ko lang po ito, sabi niya, sa pinakakalmadong boses na kaya niyang tipunin bago bumaling muli sa ina ng bata. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang matalim na tingin ni Rina. Bago ito tumalikod at bumalik sa kanyang mesa, bumubulong-bulong tungkol sa mga batang nurse na akala mo kung sino. Ito ang araw-araw na laban ni Alena. Hindi lang laban sa sakit at kakulangan ng kagamitan, kundi laban din sa isang sistema na tila mas pinapahalagahan ang porma kaysa sa buhay ng tao. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ER. Pumasok si Mang Lito, ang pinakamatandang security guard sa ospital, habang inaalalayan ang isang lalaking halos hindi na makatayo. Ang damit ng lalaki ay punit-punit at puno ng putik at dugo. Ang buhok niya ay magulo at may malalim na sugat sa kanyang noo na walang tigil sa pag-agos ng dugo. Ang kaliwang braso nito
ay nasa isang kakaibang anggulo, halatang nabali. Tulungan niyo ko rito, sigaw ni Mang Lito, nahihirapang buhatin ang lalaki. Nakita ko lang sa labas, binugbog yata. Agad na napatayo si Rina. Mula sa kanyang upuan, ang mukha ay puno ng pandidiri. Ano ba yan, Lito, isa na namang lasing na pulubi? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong basta-basta nagpapasok ng ganyan dito? Sinasayang lang nila ang oras at gamit natin. Pero Ma'am Rina, grabe ang tamaan niya. Tingnan niyo katwiran ng guard. Sumilip si Rina mula sa kanyang kinatatayuan ni hindi man lang lumapit. Sugat lang yan. Itabi niyo lang yan sa sulok. Kapag nahimasmasan yan sa kalasingan, aalis din yan mag-isa. Huwag niyong sayangin ang resources natin dyan. May mga totoong pasyente na naghihintay. Narinig ni Elena ang utos. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang lalaki. Hindi amoy alak ang nangingibabaw, kundi ang amoy ng sariwang dugo. Bilang isang nurse, alam niya ang pagkakaiba. Nakita niya ang lalim ng sugat. Nakita niya ang pamumutla ng balat nito. Hindi ito simpleng kalasingan. Ito ay isang taong nasa bingit ng panganib. Supervisor, mas malala ang tama niya kaysa sa inaakala niyo, sabi ni Elena, dahan-dahang lumalapit sa stretcher kung saan inihiga ang lalaki. Kailangan siyang matingnan. Baka may internal bleeding siya. Hinarap siya ni Rina, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Reyes, sinabi ko na, huwag mong pakialaman yan. May sinusunod tayong protocol dito. Unahin ang mga pasyenteng may kakayahang magbayad o may malinaw na kaso. Hindi yang mga basurang napupulot lang sa kalye. Ang salitang basura ay tumusok sa puso ni Elena. Naalala niya muli ang kanyang ama. Ganoon din kaya ang tingin sa kanya ng mga staff noon. Ang sinumpaan kong tungkulin ay magligtas ng buhay, supervisor. Hindi mamili kung kaninong buhay ang karapat dapat iligtas. Matapang na sagot ni Elena. Ang boses niya ay nanginginig ngunit buo. Narinig ng ibang mga nurse ang palitan nila ng salita. Si Brenda, isa sa mga mas nakatatandang nurse na laging sumisip-sip kay Rina, ay umirap. Hay naku, heto na naman si Elena, ang ating superhero. Sige na Elena, magpakitang gilas ka. Baka sakaling ma-promote ka sa pagiging tagapagligtas ng mga pulubi. Nagtawanan ang ilang kasamahan nila. Pakiramdam ni Elena ay para siyang hinuhubaran sa harap ng lahat. Ang bawat tawa ay parang sampal. Ngunit nang tumingin siya sa lalaking nakahiga, duguan at walang malay na wala ang lahat ng ingay. Ang tanging nakikita niya ay isang taong nangangailangan ng tulong. Isang buhay. Hindi ko ito ginagawa para mapansin, mahinang sabi ni Elena, halos para sa kanyang sarili. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Tama, singhal ni Rina. Ang tama ay sumunod sa utos ng nakatataas sa'yo, isa pang pagsuway, Reyes, at sisiguraduhin kong may kalalagyan ka iyon na ang huling babala. Naramdaman ni Elena ang bigat ng desisyon sa kanyang mga balikat. Ang kanyang trabaho ang tanging bumubuhay sa kanyang ina na may Alzheimer at sa kapatid niyang si Paulo na nag-aaral sa kolehiyo ay nakataya. Isang maling galaw at maaring mawala sa kanya ang lahat. Ngunit nang muli niyang titigan ang mukha ng dayuhan sa kabila ng dumi at dugo, may nakita siyang kakaiba. Hindi ito mukha ng isang taong lulong sa bisyo. May pino sa kanyang mga panga sa hugis ng kanyang ilong. Kahit ang kanyang mga kamay, bagamat marumi, ay hindi mukhang kamay ng isang taong buong buhay na nasa lansangan. Hindi na mahalaga. Kahit sino pa siya, isa siyang pasyente. Huminga ng malalim si Elena. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Nilagpasan niya si Rina na tila hindi niya ito nakikita. Dumiretso siya sa supply cabinet at kumuha ng gas sa antiseptiko at iba pang kailangan para sa first aid. Bawat hakbang niya ay tila bumibigat, alam niya ang bawat pares ng matang nakasunod sa kanya. Naramdaman niya ang nagbabagang galit ni Rina. Sa kanyang likuran, isang galit na kayang sumunog sa kanyang buong karera. Lumuhod siya sa tabi ng stretcher. Dahan-dahan niyang sinimulang linisin ang sugat sa noo ng lalaki.
Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig sa galit at kaba ay naging kalmado at tiyak. Dito siya magaling. Ito ang kanyang mundo. Ang pag-aalaga. Ang pagpapagaling. Reyes, binabalaan kita. Narinig niyang sabi ni Rina, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi lumingon si Alena. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Sa bawat pagdampi ng gasa sa balat ng lalaki, tila mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Sa gabing iyon, sa harap ng isang taong walang pangalan pinili ni Alena ang kanyang paninindigan. At alam niyang ang desisyong iyon ay babago sa lahat. Naging isang maliit na entablado ang paligid ng stretcher. Si Alena ang nasa gitna ng atensyon, nakaluhod habang ang mga kasamahan niya ay mga manonood na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ang bawat kilos niya ay tila sinusuri, bawat paggamit ng gasa ay tila isang kasalanan. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang magtrabaho, ang lahat ng ingay sa paligid ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Tanging ang pasyente na lang ang mahalaga. Sa ilalim ng maduming ilaw ng ear, maingat niyang nilinis ang sugat sa noo ng lalaki. Dugo at putik ang kanyang tinatanggal, ngunit habang lumilinaw ang mukha nito, mas lalo niyang napapansin ang mga detalye. Ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang mga labing kahit may sugat ay may itsura pa rin. Hindi ito ang tipikal na mukha ng isang taong sanay sa hirap ng lansangan. May bakas ng dignidad sa kanyang anyo, isang dignidad na pilit tinatabunan ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa likuran niya ang bulungan ay naging lantarang pangungutya. Tingnan niyo si Saint Alena ng mga pulubi na rinig niyang, sabi ni Brenda, sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Handang isakripisyo ang lisensya para sa isang taong marahil ay ni hindi maliligo bukas. Isang nurse na nagngangalang Roy ang tumawa. Baka may komisyon yan sa bawat patak ng gamot na sinasayang niya. Pahalik lang ng pasyente sa paa, bayad na. Ang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit hindi niya hinayaang makita nila ang epekto. Itinuon niya ang kanyang pansin sa braso ng lalaki. Maingat niya itong sinuri. Malinaw na may bali. Kailangan itong ma-splint kaagad para maiwasan ang lalong pinsala. Si Miguel de Leon, ang lalaking kilala lamang nila bilang isang pulubi, ay hindi tulog. Nagbalik ang kanyang ulirat ilang minuto na ang nakalipas dala ng matinding sakit at ng malakas na boses ni Rina. Ngunit pinili niyang manatiling nakapikit ang kanyang katawan, ay manhid sa sakit, ngunit ang isip ay alerto. Una niyang naramdaman ang lamig ng metal na stretcher sa kanyang likod. Sumunod ang matinding kirot sa kanyang braso at ang pumipintig na sakit sa kanyang noo. Pagkatapos sa gitna ng lahat ng sakit, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya sa loob ng ilang linggong pagpapanggap, ang isang dampi na puno ng pag-iingat. Ang mga kamay sa kanyang muka ay malumanay. Ang paraan ng paglilinis sa kanyang sugat ay propesyonal at walang pag-aalinlangan. Ito ay mga kamay na sanay magpagaling hindi manakit. Pagkatapos ay narinig niya ang mga boses. Ang bawat salita ay parang lason pulubi, basura sayang. Narinig niya ang pangalan ng babaeng nag-aalaga sa kanya, Alena. Narinig niya kung paano siya nilalait at hinahamak dahil sa pagtulong sa kanya. Narinig niya ang mga tawa. Sa ilalim ng stretcher, dahan-dahang ikinuyom ni Miguel ang kanyang kanang kamao. Ang bawat salitang batid ng pang-aalipusta ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng buong pusong nag-aalaga sa isang taong ni hindi niya kilala. Naramdaman niya ang pamilyar na malamig na galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang galit na karaniwan niyang inilalaan para sa mga business rivals na sumusubok man lamang, hindi sa mga hamak na empleyadong nagpapakita ng kalupitan. Gusto niyang bumangon, gusto niyang isigaw kung sino siya. Gusto niyang makita ang pagkatulala sa kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang basurang kanilang nilalait
ay ang taong nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusaling nakikita nila sa syudad. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kanyang investigasyon ay mas malalim kaysa sa isang abusadong supervisor. Ang pagbubunyag ng kanyang pagkatao ngayon ay magbibigay babala sa mga taong nasa likod ng mas malaking kabulukan sa ospital. Para sa mas malaking laban, kailangan niyang manatiling isang pulubi sa gabing ito. Para sa kanya, para kay Alena. Natapos ni Alena ang paglilinis sa sugat sa noo. Kumuha siya ng malinis na benda at maingat itong inilagay. Ngayon ang braso naman. Kailangan niya ng pansamantalang splint. Tumayo siya para kumuha ng materyales mula sa kabilang estante. Sa kanyang pagtayo si Brenda na may dalang isang maliit na palanggana ng maruming tubig na pinaglinisan ng ibang gamit ay naglakad papalapit sa kanyang direksyon. Ang kanilang mga landas ay sadyang pinagtagpo. Ay naku, pasigaw na sabi ni Brenda na tila sinadyang matisod malapit kay Alena. Ang palanggana ay tumagilid. Ang marumi at mamulang tubig ay tumilapon at ang malaking bahagi nito ay bumasa sa malinis na uniforme ni Alena mula sa hita pababa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Oops, sorry Alena. Hindi kita nakita, sabi ni Brenda. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala habang ang mga mata ay nangaasar. Tumingin siya sa sahig na nabasa pagkatapos ay kay Alena. Dumi para sa basurero, bulong niya sapat lang na marinig ni Alena at ng mga katabi nila. Dumi para sa taga-kolekta ng basura. Naramdaman ni Alena na uminit ang kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likidong kumalat sa buo niyang katawan. Narinig niya ang mahinang hagikgikan mula sa ibang mga nurse. Naramdaman niya ang bawat matang nakatitig sa mantsa sa kanyang uniforme, isang simbolo ng kanyang katayuan sa kanilang paningin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng isang segundo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nagngangalit na damdamin sa kanyang dibdib. Ang sumagot ay pagkatalo. Ang magalit ay ang pagbibigay sa kanila ng kasiyahang hinahanap nila. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Iminulat niya ang kanyang mga mata, kinuha ang kailangan niyang splint materials at bumalik sa tabi ng stretcher na para bang walang nangyari. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Pinanood ni Miguel ang lahat, ang tila aksidenteng pagdulas, ang mapanuyang paumanhin, ang nakakainsultong bulong. Nakita niya ang panandaliang sakit sa mukha ni Alena bago ito napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang babaeng ito ay hindi lamang mabait. Siya ay matatag, isang bakal na binalot sa seda. Natapos ni Alena ang paglalagay ng pansamantalang splint sa braso ng lalaki. Maingat niyang kinumutan ito. Tiningnan niya ang vital signs monitor. Stable naman, sa kabila ng lahat nagawa niya ang kanyang trabaho. Nagawa niya ang tama. Tumayo siya, handa ng itala ang kanyang mga ginawa sa isang pansamantalang chart. Ngunit bago pa siya makahakbang, si Supervisor Rina ay nakatayo na sa kanyang harapan, may hawak na clipboard at ballpen. Ang mukha ni Rina ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Magaling, Reyes! Nagtagumpay ka sa iyong pagpapakitang gilas, sabi ni Rina sa isang malamig at opisyal na tono. Ngayon, harapin mo ang resulta ng iyong katigasan ng ulo. Sa harap ng lahat, nagsimulang magsulat si Rina sa isang incident report form. Ang bawat paggalaw ng kanyang ballpen sa papel ay tila isang hatol. Dahil sa iyong hayagang pagsuway sa isang direktang utos, pag-aaksaya ng kagamitan ng ospital na para sana sa mga lehitimong pasyente at kawalan ng respeto sa iyong nakatataas, deklara ni Rina, habang patuloy sa pagsusulat, opisyal kong inire-rekomenda ang isang formal na disciplinary action laban sa iyo. Ito ang iyong kopya ng incident report para sa insubordination. Inabot niya ang isang papel kay Alena. Ang mga salitang insubordination at wastage of resources
ay nakasulat sa malalaking titik. Kinuha ni Alena ang papel. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tiningnan niya si Rina sa mata pagkatapos ay ang papel sa kanyang kamay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa ba ang sasabihin? Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad pabalik sa nurse's station, dala ang bigat ng isang desisyon na alam niyang magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya at tinapunan ng huling sulyap ang lalaki sa stretcher. Tila mahimbing itong natutulog payapa at malayo sa kaguluhang nilikha nito. Para sa kanya, sulit pa rin. Sa kanyang pagtalikod, hindi niya nakita ang bahagyang pagmulat ng mga mata ng lalaki. Hindi niya narinig ang tahimik na pangako na nabuo sa isip ni Miguel de Leon, isang pangako na mas matibay pa sa bakal at mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanyang yaman. Hindi mo ito pagsisisihan, Alena Reyes, sabi ni Miguel sa kanyang sarili. Babayaran ko ang bawat patak ng luha at bawat butil ng kahihiyang tiniis mo ngayong gabi. At ang mga taong gumawa nito sa'yo, sisingilin ko sila ng higit pa sa kanilang inaakala. Kinabukasan ng sinag ng araw ay tila isang insulto. Para kay Alena, na halos hindi nakatulog ang liwanag, ay nagpapaalala lamang ng bigat ng problemang haharapin niya. Ang incident report na ibinigay ni Rina ay nakatiklop sa kanyang bulsa, isang piraso ng papel na parang may bigat ng isang blok ng semento. Ang kanyang maliit na apartment ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng debateryang radyo mula sa kusina. Naghahanda siya ng almusal, isang itlog, at sinangag habang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang mga pangyayari kagabi. Ang bawat pangungutya, ang malamig na tubig sa kanyang uniforme, ang matigas na titig ni Rina. Ate, gising ka na pala. Ang boses ni Paulo, ang kanyang kapatid, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumabas ito mula sa kanilang kwarto, kinukusot pa ang mga mata. Sa edad na 19 si Paulo ang kanyang inspirasyon at ang kanyang pinakamalaking alalahanin. Pangarap niyang makapagtapos ito ng engineering, isang pangarap na sila na lang dalawa ang nagtutulungang buuin. Oo, kumain ka na. Baka malated ka pa sa klase mo, sabi ni Alena. Pilit nang ngumingiti. Okay ka lang ate, parang pagod na pagod ka, tanong ni Paulo habang sumusubo ng kanin. Okay lang ako. Marami lang pasyente kagabi pagsisinungaling niya. Hindi niya kayang idagdag pa sa alalahanin ng kapatid ang sarili niyang problema. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang pamilyar na numero. Humigpit ang kapit niya sa tasa ng kape. Hello po, Mrs. Deli. Alena Hija, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Mrs. Deli ang may-ari ng maliit na nursing home kung saan nakatira ang kanilang inang. Si Elvira ay mabait na tao, ngunit ang tono niya ngayon ay may bahid ng pag-aalala. Pasensya na sa abala. Tumatawag lang ako tungkol sa bayarin. 2 buwan na kayong delayed. Naiintindihan ko ang sitwasyon, pero kailangan din naming bumili ng mga gamot at pagkain dito. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Alena. Opo, Mrs. Deli. Pasensya na po talaga. Susubukan ko pong makapagbigay kahit konti sa katapusan. Sige, Hija. Aasahan ko ha si Aling Elvira. Medyo maligalig na naman kagabi. Hinahanap ang tatay mo malungkot, nasabi ni Mrs. Deli. Naramdaman ni Alena ang pagbara sa kanyang lalamunan. Pakisabi na lang po na dadalaw ako sa linggo. Pakisabi mahal na mahal ko siya. Pagkababa ng telepono, napayuko si Alena sa mesa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ang kanyang sahod ay sapat lang para sa upa, pagkain at pamasahe. Ang pambayad sa nursing home ay galing sa mga extra duty at sideline na ngayon ay nanganganib dahil sa incident report. Ate, bayarin na naman kay nanay, tanong ni Paulo, na narinig ang usapan. Tumangulang si Alena. Ate, baka pwede akong tumigil muna sa pag-aaral. Magtatrabaho muna ako para makatulong seryosong, sabi ni Paulo. Agad na napaangat ng tingin si Alena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag na huwag mong sasabihin,
Yan ulit, Paulo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang pag-aaral mo ang pinakaimportante sa lahat. Huwag kang mag-alala, gagawan ko to ng paraan. Ang kanyang determinasyon ay ang tanging kalasag na natitira sa kanya. Pagdating niya sa ospital, para sa kanyang afternoon shift ramdam niya agad ang kakaibang tensyon. Ang mga kasamahan niya ay umiiwas sa kanyang tingin. Ang iba naman ay nagbubulungan kapag dumadaan siya. Alam niyang kumalat na ang balita. Si Rina na nakaupo sa kanyang trono sa nurse's station ay tiningnan siya na may ngiting tagumpay. Reyes, pinapatawag ka sa opisina ni Dr. Sandoval. Ngayon na. Si Dr. Sandoval ang hospital administrator. Kinabahan si Alena. Ito na yon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, papunta sa administration office, ang bawat hakbang ay parang isang milya. Ang mga pader na dati pamilyar ay tila lumiliit, sinisikip ang kanyang paghinga. Ang opisina ni Dr. Sandoval ay malinis at malamig kabaligtaran ng gulo sa ear. Nakaupo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk ang doktor, isang lalaking nasa edad 50 na may malambot na tiyan at manipis na buhok. Kasama niya sa loob ng opisina si Rina na nakatayo sa gilid na parang isang taga-usig. Umupo ka, Miss Reyes, sabi ni Dr. Sandoval. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya abala sa pagbasa ng isang folder. Umupo si Alena. Sa upuang nasa harap ng desk, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Mayroon akong natanggap na incident report mula kay Supervisor Corpus, simula ni Dr. Sandoval. Insubordination. Isang seryosong paglabag. Sir, ginawa ko lang po ang trabaho ko bilang nurse. Ang pasyente ay isang pulubi na walang record putol ni Dr. Sandoval. At hindi lang yan ang problema. May natanggap din kaming reklamo mula sa pamilya ng isang pasyente kagabi. Sinabi nila na naging bastos ka raw at pinabayaan mo sila dahil mas inuna mo ang pulubi. Totoo ba yon? Nanlaki ang mga mata ni Alena. Ano po? Hindi po yan totoo. Walang nagreklamo sa akin kagabi. Lahat ng pasyente ay inasikaso ko ng maayos. Tumingin si Dr. Sandoval kay Rina. Nagkibit balikat lang si Rina. Ayon yan sa logbook, doktor, isinulat ng kamag-anak ng pasyente sa bed 5. Sabi niya, hindi raw pinansin ni Nurse Reyes ang kanilang tawag. Isang kasinungalingan. Isang malaking gawa-gawang kwento. Alam ni Alena na kagagawan ito ni Rina. Pero paano niya ito papatunayan ang salita niya laban sa salita ng kanyang supervisor at isang pekeng reklamo sa logbook? Dahil sa mga pangyayaring ito, Miss Reyes, sabi ni Dr. Sandoval, sa isang malamig at pinal na tono, ang pamunuan ng ospital ay nagdesisyon na itigil na ang iyong serbisyo, epektibo ngayong araw. Ang mga salita ay tumama kay Alena na parang isang malakas na sampal. Hindi siya makahinga. Tinatanggal niyo po ako, pero 8 taon na po ako dito. Wala akong kahit anong record ng paglabag. Sir, parang awa niyo na kailangan ko po ang trabahong to. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbabadya ng bumagsak. Hindi po yan makatarungan. Alam niyo pong hindi yan totoo. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Dr. Sandoval sa mata. At sa mga matang yon, walang awa siyang nakita. Tanging pagkainis, na para bang isa lang siyang abala na kailangang alisin. Ang desisyon ay pinal na Miss Reyes. Maaari mo nang kunin ang iyong mga gamit at lumabas. Ibibigay ng HR ang iyong huling sahod. Tumayo si Alena, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tiningnan niya si Rina na nakatingin sa kanya nang may di maipintang ngiti sa mga labi. Ang nangiti ng isang ahas na matagumpay na nakatuklaw sa kanyang biktima. Hindi ninyo ito pwedeng gawin sa akin, bulong ni Alena. Ang boses ay basag. Nagawa na namin, sagot ni Rina. Lumabas si Alena sa opisina na parang isang zombie. Ang mundo sa paligid niya ay umikot. Ang mga tunog ng ospital ay naging isang walang kahulugang ingay. Dinaanan niya ang ear.
Nakita niya ang kanyang mga kasamahan. Ang ilan ay umiwas ng tingin, tila nahihiya. Ang iba, tulad ni Brenda, ay nakangisi. Naglakad siya palabas ng pinto ng ospital, ang parehong pinto na 8 taon niyang pinasukan nang may pag-asa at dedikasyon. Ngayon, para siyang isang kriminal na itinataboy. Nasa labas na siya ng gate nang bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hindi siya nag-abalang sumilong. Hinayaan niyang basain ng ulan ang kanyang buhok at mukha upang itago ang mga luhang. Hindi na niya mapigilan. Wala na siyang trabaho. Paano na ang kanyang ina? Paano na si Paulo? Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, sa gitna ng ingay ng trapiko, naramdaman ni Alena ang isang klase ng kawalan ng pag-asa na hindi niya pa naramdaman kailanman. Para siyang isang dahon na tinangay ng hangin, walang direksyon, walang patutunguhan. Sa gabing iyon sa ospital na kanyang iniwan, may isang pekeng reklamo sa logbook na nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong, isang patunay na sa isang bulok na sistema ang katarungan ay madaling ipagkait. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng pagtanggi at katotohanan. Sa umaga, gumigising si Alena. Sa parehong oras, naghahanda ng almusal at nagpapaalam kay Paulo na papasok na sa trabaho. Ngunit sa halip na sumakay ng jeep papuntang ospital, naglalakad siya papunta sa isang kalapit na parke. Doon siya umuupo sa isang bangko, hawak ang isang folder ng kanyang resume, pinapanood ang mga taong nagmamadali sa kanilang mga buhay habang ang sa kanya ay biglang huminto. Hindi niya masabi kay Paulo ang katotohanan. Ang kahihiyan ay mas mabigat pa kaysa sa takot. Paano niya sasabihin sa kapatid na ang ate nitong laging nangangaral tungkol sa pagiging matatag ay bigo, na ang pundasyon ng kanilang munting pamilya ay gumuho? Bawat araw nilalakad niya ang init ng Maynila, pumapasok sa bawat pribadong klinika at maliit na ospital na kanyang nakikita, nagbabaka sakaling may bakanting posisyon. Ngunit ang sagot ay laging pareho. We're not hiring right now. We'll call you. Bakit ka umalis sa San Lazaro termination? Ang huling tanong ang pinakamasakit. Ang salitang terminated ay isang pulang bandera. Isang mantsa sa kanyang 8 taong malinis na serbisyo. Walang gustong kumuha ng isang nurse na tinanggal sa trabaho dahil sa insubordination. Ang kwento ay nauna pa sa kanya. Isang hapon pagod at pinagpapawisan, umupo siya sa isang waiting shed. Binuksan niya ang kanyang wallet. 200 piso na lang ang natitira. Ang upa ay malapit ng kailanganing bayaran. Ang tawag ni Mrs. Deli ay parang alarm clock sa kanyang isip. Napatingin siya sa isang anunsyo na nakadikit sa poste, wanted janitress for office building. Urgent hiring. Tinitigan niya ito ng matagal. Janitress. Malayo sa kanyang unipormeng puti, sa stethoscope na laging nakasabit sa kanyang leeg, sa paggalang na kaakibat ng pagiging isang nurse. Ngunit ang gutom ay hindi namimili ng propesyon. Ang pangangailangan ay hindi marunong mahiya. Kinopya niya ang numero sa isang piraso ng papel. Kinabukasan hindi na siya nagsuot ng kanyang pinakamatinong damit. Isang simpleng t-shirt at maong lang. Nagpunta siya sa address isang mataas na gusali sa Ortigas. Ang interview ay mabilis. Walang tanong tungkol sa nakaraan. Ang mahalaga lang ay kung kaya niyang maglinis at kung maaasahan siya. You can start tomorrow, sabi ng supervisor, isang babaeng may matabang braso at matigas na boses. Ang sahod ay minimum. May uniforme pero kailangan mong bayaran. Ibabawas sa unang sahod mo. Tumango si Alena. Sige po, tatanggapin ko po. Nang gabing iyon, nagsinungaling siya kay Paulo. Pinalipat ako ng ospital sa Ortigas. Mas maganda daw doon. Ang bigat ng kasinungalingan ay dumagan sa kanyang dibdib. Ang unang araw niya bilang janitress ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng hiringgilya at pag-aalaga sa pasyente ay ngayon humahawak ng mop at basahan.
Ang amoy ng antiseptiko ay napalitan ng amoy ng floor wax at panlinis ng banyo. Ang mga taong dati tinatawag siyang Nurse Alena ay ngayon nilalagpasan lang siya na para bang hindi siya umiiral, isang anino na nagpapanatiling malinis sa kanilang dinadaanan. Isang linggo ang lumipas. Bawat gabi, umuuwi siyang pagod na pagod ang kanyang mga buto at kalamnan ay nananakit sa paraang hindi niya naranasan noon. Ang kanyang mga palad ay nagkakaroon ng kalyo, ngunit mas masakit pa ang sugat sa kanyang loob. Isang Sabado ng hapon maaga siyang umuwi. Pagod na pagod, gusto na lang niyang mahiga. Ngunit wala si Paulo sa apartment. Naisip niya baka may group project sa eskwela. Naghanda siya ng merienda at hinintay ito. Dumating si Paulo pagdilim na. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng alikabok at ang kanyang mukha ay pagod. May dala siyang isang maliit na supot ng plastik na naglalaman ng tinapay. "Saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo?" tanong ni Alena. May pag-aalala. Sa eskwela lang ate. Nag-practice kami ng basketball." Mabilis na sagot ni Paulo, iniiwasan ang kanyang tingin. Hindi naniwala si Alena. May kakaiba sa kilos ng kapatid. Kinabukasan Linggo maagang umalis ulit si Paulo. Sinabi nitong may gagawin ulit sila sa eskwela. Nagduda na si Alena. Kinabahan siya. Dahan-dahan pumasok siya sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador ni Paulo. Sa ilalim ng mga damit nakita niya ang isang pares ng construction boots na puno ng tuyong semento at isang hard hat. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa kaysa sa ulan nung araw na siya'y natanggal. Hinintay niya si Paulo. Nang dumating ito pagod at marumi ulit, hinarap niya ito. Hawak ang construction boots. "Ano to, Paulo?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. "Akala ko ba may group project ka?" Natigilan si Paulo. Namutla siya. "Ate, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ka na ano? Na nagsisinungaling ka sa akin, na nagtatrabaho ka sa construction site. Alam mo ba kung gaano kadelikado doon tumataas na ang boses ni Alena? Kailangan, ate, nakita kong nahihirapan ka. Ayokong maging pabigat sigaw." Pabalik ni Paulo, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. "Pabigat? Kailanman, hindi ka naging pabigat sa akin, Paulo." Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa mga mata ni Alena. "Ginagawa ko ang lahat para sa'yo, para sa pangarap mo, tapos sisirain mo lang ng ganito." "Anong lahat? Ate, nakikita kong pagod ka araw-araw. Halos hindi ka na natutulog." "Hindi ako bulag. Gusto ko lang tumulong." "Hindi yan ang tulong na kailangan ko," sigaw ni Alena. Ang lahat ng kanyang pinipigil na sama ng loob, pagod at kahihiyan sa mga nagdaang linggo ay biglang sumabog. "Ang kailangan ko ay mag-aral ka ng mabuti." Yun lang. Sa sobrang bigat ng kanyang damdamin, hindi na niya napigilan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Paulo. Pak, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na sala. Natigilan silang pareho. Si Paulo hawak ang kanyang namumulang pisngi, tumingin kay Alena nang may hindi makapaniwalang sakit sa kanyang mga mata. Si Alena, nanginginig ang kamay, tiningnan ng kapatid na para bang ngayon lang niya nakita ang ginawa. "Paulo, anak, hindi ko sinasadya. Ngunit huli na. Ginagawa mo lahat para sa akin," sabi ni Paulo. Ang boses ay basag at puno ng pait. "O ginagawa mo yan para sa sarili mo, ate. Para maramdaman mong may silbi ka pa rin kahit na tinanggal ka na sa trabaho." Parang isang punyal na tumusok sa puso ni Alena ang mga salita. "Paano mo nalaman?" "Narinig ko si Aling Nena na nag-uusap sa labas. Naawa daw sila sa'yo. Janitress ka na lang daw ngayon." Gumuho ang mundo ni Alena. Ang huling piraso ng dignidad na pilit niyang pinanghahawakan ay nawasak na. Napaluhod siya sa sahig. "Patawarin mo ko, Paulo. Patawarin mo ko." Humahagulgol niyang sabi, hindi dahil sa sampal,
kundi dahil sa lahat ng kabiguan. Bigo ako, bigo akong ate. Niyakap siya ni Paulo, umiiyak na rin. Hindi ate, hindi ka bigo. Patawarin mo rin ako. Sa gitna ng sahig ng kanilang munting apartment ang magkapatid ay magkayakap basang-basa sa luha, nasa pinakamababang punto ng kanilang mga buhay. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa Makati, si Miguel de Leon na may benda pa sa noo at naka-arm sling ay tinitingnan ng isang folder na dala ng kanyang pinagkakatiwalaang imbestigador. Ang folder ay naglalaman ng mga litrato ni Elena na naglalakad ng walang direksyon. Mga litrato niya na pumapasok sa isang gusali, suot ang uniforme ng janitor, at isang detalyadong ulat tungkol sa kanyang sitwasyon sa pananalapi ang utang sa nursing home at ang kapatid na huminto sa pag-aaral. Ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Ang bawat litrato ay isang patunay ng kanyang pagkukulang. Hinayaan niyang mangyari ito. Sa sobrang pagtuon niya sa investigasyon sa ospital, hindi niya namalayan ang bigat ng pinsalang idinulot niya sa nag-iisang taong tumulong sa kanya. Hanapin mo siya, bukas utos ni Miguel. Sa kanyang tauhan, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto ko siyang makausap. Oras na para itama ang lahat ng ito. Ang amoy ng chlorine at panlinis ay kumakapit na sa balat ni Elena, isang amoy na sumasama sa kanya kahit pag-uwi. Lunes, panibagong linggo ng pagpapanggap at pagkayod. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap nila ni Paulo, nagkasundo silang haharapin ang problema ng magkasama. Siya ang unang hahakbang pagtanggap sa katotohanan. 3:00 ng hapon. Siya ay naka-assign sa paglilinis ng mga banyo sa 12 palapag ng gusali. Ito ang pinakaayaw niyang parte ng trabaho. Ang paglilinis ng inidoro, pagpupunas ng sahig na basa sa ihi, pagtatanggal ng basura ng iba. Bawat kilos ay isang paalala kung gaano kalayo na ang kanyang ibinagsak. Habang nakaluhod siya, kinukuskos ang mantsa sa tiles ng banyo ng mga lalaki. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi niya ito pinansin. Sanay na siyang may mga pumapasok at lumalabas na para bang isa lang siyang muebles sa paligid. Ngunit ang mga yabag na ito ay iba. Mabagal, may bigat at may pag-aalinlangan. Huminto ito sa mismong likuran niya. Naramdaman ni Elena ang isang anino-nino na tumabon sa kanya. "Excuse me, miss." Isang boses ng lalaki, malalim at formal, hindi ang tipikal na boses ng isang empleyadong nagmamadali. Dahan-dahang lumingon si Elena, ang kanyang mukha ay nasa sahig pa rin. Ang una niyang nakita ay isang pares ng napakakintab at mamahaling sapatos na katad, Italyano sa unang tingin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Ang sapatos ay konektado sa isang pares sa bango ng plansadong navy blue suit pants. Pagkatapos ay isang mamahaling leather belt, isang puting-puting long-sleeved shirt at isang sutlang kurbata. Nang marating ng kanyang mga mata ang mukha ng lalaki, natigilan siya. Ang lalaki ay matangkad, nasa mga huling bahagi ng kanyang 30 taon. Ang buhok ay maayos na nakagupit. Ang kanyang panga ay matatag. Ngunit ang mga mata, may pamilyar sa mga matang yon. Isang klase ng intensidad at talino na hindi niya malilimutan. Sa noo nito ay may isang maliit na peklat na halos natatakpan ng buhok, nasa eksaktong lugar kung saan niya ginamot ang sugat ng pulubi. Nanatili siyang nakaluhod. Hawak ang basahan na katingala sa lalaking ito na tila nagmula sa ibang mundo. "Maari ko bang malaman kung ikaw si Elena Reyes?" Tanong ulit ng lalaki. Ang boses ay mas malumanay ngayon. Dahan-dahang tumayo si Elena, pinunasan ang kanyang nangingilid na palad sa gilid ng kanyang uniforme. Naramdaman niya ang kahihiyan. Heto siya, amoy panlinis, suot ang maluwag at kupas na unipormeng asul,
kaharap ang isang taong halatang nagkakahalaga ng milyones. Ako nga po. Ano po ang kailangan ninyo? Sir, kung may problema po sa banyo, tatawagin ko na lang po ang super. Hindi mabilis na putol ng mga lalaki. Ikaw ang sadya ko, Alena. Kumunot ang noo ni Alena. Nagkakamali po yata kayo. Hindi po tayo magkakilala. Tinitigan siya ng lalaki. Nang ilang segundo ang mga mata nito ay tila binabasa ang bawat linya ng pagod at hirap sa kanyang mukha. Pagkatapos isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sigurado ka bang hindi tayo magkakilala? Sa sandaling iyon, sa ngiting iyon, ang lahat ay nag-ugnay sa kanyang isip. Ang mga mata, ang peklat, ang hugis ng mukha, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang imahe ng duguan at walang malay na lalaki sa stretcher ay biglang nagpatong sa imahe ng eleganteng estranghero sa kanyang harapan. Parehong tao, hindi maaari bulong ni Alena na paatras ng isang hakbang hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng banyo. Ang lalaking tinulungan niya. Ang pulubing naging dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho. Ang taong inakala niyang isa lang sa maraming walang pangalan at walang mukhang biktima ng lansangan ay nakatayo sa kanyang harapan, suot ang isang damit na mas mahal pa marahil sa kanyang taon ng sahod. Nalaglag ang hawak niyang basahan sa sahig na may kasamang mahinang tunog. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Ako nga, Alena, sabi ng lalaki, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi niya mawari pagsisisi pa sa salamat awa. Ang pangalan ko ay Miguel de Leon. At ikaw, iniligtas mo ang buhay ko. Ang pangalang Miguel de Leon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya ito kilala, ngunit ang pangalan ay may bigat, may kapangyarihan. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa sandaling iyon. Ang mahalaga ay ang katotohanan na nasa kanyang harapan. Ang pagkalito ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na damdamin, alit. Isang dalisay at nagngangalit na galit na nagsimula sa kanyang sikmura at mabilis na umakyat sa kanyang dibdib. Ikaw, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Alam mo ang lahat ng nangyari. Narinig mo sila. Pinanood mo lang ako habang nilalait nila. Habang pinapahiya, nawala ang namal ang ngiti sa mukha ni Miguel. Alena, pakinggan mo muna ako. Pakinggan ka, halos pasigaw na. Sabi ni Alena, hindi na alintana kung may makarinig sa kanila. Pinanood mo lang akong mawalan ng trabaho. Hinayaan mong mangyari ang lahat ng... To bakit? Dahil isa lang itong laro para sa'yo. Isang eksperimento para malaman kung ano ang pakiramdam ng maging mahirap. Bawat salita ay isang akusasyon, isang saksak na puno ng sakit at pait ng mga nagdaang linggo. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang gutom, ang kahihiyan, ang pag-aalala, ang away nila ni Paulo, lahat ay dahil sa lalaking ito. Hindi ganoon, Alena. Mas komplikado ang sitwasyon, sabi ni Miguel, humakbang palapit. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw ni Alena. Sa sobrang bigat ng kanyang emosyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Itinulak niya si Miguel ng buong lakas. Umalis ka, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Natamaan si Miguel sa dibdib. Napaatras siya ng bahagya, nagulat sa lakas ng tulak ni Alena. Nakita niya ang mga luha na namumuo sa mga mata nito, mga luha ng galit, hindi ng lungkot. Tumalikod si Alena at mabilis na tumakbo palabas ng banyo, palabas ng gusali, palayo, sa kanya palayo, sa katotohanang mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Iniwan niyang nakatayo si Miguel de Leon sa gitna ng banyong amoy chlorine kasama ang nahulog na basahan sa sahig. Napabuntong hininga si Miguel, isang buntong hiningang puno ng bigat. Alam niyang ganito ang magiging reaksyon ni Alena. Inaasahan na niya. Ngunit ang makita ang dalisay na sakit sa mga mata nito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan na niya. Ang katotohanan ay lumabas na.
Ngunit sa halip na maging lunas ito, ay naging isang panibagong sugat, mas malalim at mas sariwa. Tumakbo si Alena ng walang direksyon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hinaluan ng pawis at ng galit na hindi niya mailabas. Nilagpasan niya ang kanyang supervisor na sumisigaw ng kanyang pangalan. Hindi niya pinansin. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang isang abalang kalsada kung saan ang ingay ng mga busina at makina ay bahagyang tumabon sa sigaw ng kanyang puso. Sumakay siya sa unang jeep na dumaan hindi alintana kung saan ito papunta. Kailangan niya lang makalayo. Habang nasa biyahe nakatingin lang siya sa labas ng bintana, ngunit hindi niya nakikita ang mga gusali at mga tao. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Miguel de Leon una bilang isang sugatang pulubi, pagkatapos ay bilang isang makapangyarihang bilyonaryo. Nagsinungaling ang lahat. Ang mundo ay isang malaking kasinungalingan. Gabi na nang umuwi siya sa kanilang apartment. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Naabutan niya si Paulo na nag-aaral sa kanilang maliit na mesa. "Ate, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang nag-aalalang?" tanong ni Paulo. Umiling lang si Alena at pumasok sa kanilang kwarto. Humiga siya sa kama nang hindi man lang nagbibihis at doon ibinuhos ang natitirang mga luha hanggang sa makatulog siya dala ng pagod. Kinabukasan hindi siya pumasok sa trabaho. Tinawagan niya ang kanyang supervisor at sinabing may sakit siya. Alam niyang kasinungalingan iyon, ngunit hindi niya kayang bumalik doon. Hindi niya kayang harapin ang posibilidad na makita ulit si Miguel. Maghapong nakakulong lang siya sa kwarto. Tanghali na nang may kumatok sa kanilang pinto. "Ate, may naghahanap sa iyo sa labas," sabi ni Paulo mula sa sala. "Sabihin mo, wala ako." Walang ganang sagot ni Alena. Sabi niya importante daw. Tungkol daw sa ospital. Pangalan niya Miguel. Napatayo si Alena. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Paano niya nalaman kung saan siya nakatira? Ang tapang ng lalaking ito, nasundan pa siya hanggang dito. Galit na lumabas siya ng kwarto. "Anong ginagawa mo dito?" Matigas niyang tanong sa lalaking nakatayo sa labas ng kanilang pinto. Si Miguel de Leon ay nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon, malayo sa suot niyang suit kahapon. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Kailangan nating mag-usap, Alena." "Pakiusap." Tiningnan ni Alena ang kanyang paligid. Ang mga tsismosang kapitbahay ay sumisilip na sa kanilang mga bintana. Nagtataka kung sino ang bisita ni Alena na nakakotse. "Wala tayong dapat pag-usapan," sabi niya. Ngunit hinila niya si Miguel papasok sa apartment at mabilis na isinara ang pinto. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Nagulat si Paulo sa bisita. "Ate, sino siya, Paulo? Pumasok ka muna sa kwarto. Usap lang kami," utos ni Alena. Sumunod naman ang kapatid ngunit halatang nag-aalala. Hinarap ni Alena si Miguel. "Ano pa bang gusto mo?" "Hindi pa ba sapat na sinira mo ang buhay ko?" "Hindi ko sinira ang buhay mo, Alena." "Sinusubukan kong ayusin, mahinahong," sabi ni Miguel. May inilapag siyang isang manipis na folder sa mesa. "Tingnan mo to." Nag-aalinlangan si Alena, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Binuksan niya ang folder. Sa loob nakita niya ang mga kopya ng pekeng reklamo sa logbook, mga litrato ni Dr. Sandoval na may kasamang mga pharmaceutical representatives sa isang mamahaling restaurant at mga transcript ng isang audio recording. "Ano to, mga ebidensya?" sabi ni Miguel. "Ilang linggo na akong nag-iimbestiga sa ospital na yan bago pa mangyari ang aksidente ko. May malaking sindikato ng korupsyon dyan. Si Rina at Dr. Sandoval, sila ang mga nasa frontline. Nagbebenta sila ng mga gamot na dapat ay para sa mga pasyente. Nag-overprice sila ng mga medical supplies at tinatanggal nila ang sino mang empleyadong nagiging banta sa kanila. Tulad mo." Pinakinggan ni Alena ang audio recording mula sa cellphone ni Miguel. Boses ni Rina. Malinaw na may kausap ito, nag-uutos na itago ang mga kahon ng gamot. "Kaya ako nagpanggap na pulubi pagpapatuloy ni Miguel.
para makapasok sa sistema nang hindi nila namamalayan, para makakuha ng first-hand evidence. Ang hindi ko inaasahan ay ang mabugbog ako ng mga tauhan nila dahil sa sobrang pagtatanong ko sa mga kalye. At lalong hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang nurse na handang isugal ang lahat para sa isang estranghero. Natahimik si Elena. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hinayaan mo pa rin akong matanggal? Tanong niya ang boses ay mas mahina na. Umupo si Miguel sa silyang kaharap niya. Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Dahil may kasalanan din ako, Elena. Naging makasarili ako. Masyado akong nakatuon sa malaking laban na hindi ko nakita ang epekto nito sa'yo. Nangyari na ang lahat bago ko pa nalaman. At para doon, patawarin mo sana ako. Tumingin si Miguel sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Elena ang isang bagay na higit pa sa isang bilyonaryo o isang pulubi. Nakita niya ang isang taong may daladalang sariling pasanin. Hindi ito tungkol lang sa donasyon ng kumpanya ko, Elena. Sabi niya, ang boses ay halos isang bulungok. Ito ay personal. 15 taon na ang nakalipas, bago ko pa nakuha ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kamay, na tila tumutukoy sa kanyang yaman. Ang nanay ko ay na-confine sa isang pampublikong ospital, tulad ng San Lazaro. May malubha siyang sakit sa puso. Wala kaming pera noon. Nakapila kami para sa lahat. Para sa gamot, para sa atensyon ng doktor, para sa isang kama sa ward. Isang gabi inatake siya. Sumigaw ako, humingi ng tulong. Pero sabi ng nurse on duty, maghintay ka, marami kaming pasyente. Naghintay ako. Pagbalik nila, huli na ang lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Mabilis niya itong pinunasan. Namatay ang nanay ko sa isang pasilyo naghihintay ng tulong na hindi dumating. At nakita ko sa mga mata mo noong gabing iyon, Elena, nakita ko sa iyo ang nurse na sanay nandoon para sa nanay ko. Ginawa mo ang hindi nila ginawa. Pinili mong tumulong kahit may kapalit. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader sa pagitan nila. Ang kanilang mga mundo na tila magkalayong magkalayo ay nagtagpo sa isang parehong karanasan ng sakit at kawalan. Ang ama ni Elena, ang ina ni Miguel, parehong biktima ng isang sirang sistema. Naiyak si Elena. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanilang dalawa. Para sa lahat ng mga amang namatay at mga inang pinabayaan. Ngayon naiintindihan mo na ba, tanong ni Miguel? Hindi ito tungkol sa pera, Elena. Tungkol ito sa katarungan. Katarungan para sa nanay ko. Katarungan para sa tatay mo. At katarungan para sa'yo. Dahan-dahang tumango si Elena, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang galit sa kanyang puso ay nawala. Ang naiwan ay isang malalim na pag-unawa at isang bagong umuusbong na damdamin pag-asa. Ang mga sugat ng kanilang nakaraan, bagamat magkaiba, ay naging isang tulay na nag-ugnay sa kakanila. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Elena sa malalim na pag-iisip. Ang mga revelasyong dinala ni Miguel ay parang isang bagyo na sumira sa lahat ng kanyang dating paniniwala. Hindi na simple ang mundo. Hindi na ito itim at puti. May mga taong masama tulad ni Rina, ngunit meron ding mga taong tulad ni Miguel na handang gawin ang lahat para sa katarungan kahit na sa paraang hindi niya lubos na maintindihan. Bumalik siya sa pagiging janitress. Kailangan niya ng pera. Ngunit ngayon, habang naglilinis siya, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pinag-aaralan niya ang bawat anggulo ng sitwasyon. Ang alok ni Miguel ay malinaw, tulungan siyang ibagsak ang sindikato sa San Lazaro at itayo muli ito bilang isang modelong ospital. Isang posisyon bilang consultant, may sahod na higit pa sa kanyang pinapangarap at kapangyarihang baguhin ang sistema mula sa loob. Isang panaginip. Ngunit nakakatakot. Ano ang alam niya sa pamamalakad? Isa lang siyang hamak na nurse. Paano niya lalabanan ang mga taong kayang pumatay
para lang protektahan ang kanilang mga interes. Paano kung mabigo sila? Isang hapon, habang naglilinis siya ng bintana sa isang mataas na palapag, natanaw niya ang syudad sa ibaba. Ang libu-libong sasakyan, ang milyon-milyong tao, bawat isa ay may kanya-kanyang laban. At sa gitna ng syudad na yon, may mga ospital na tulad ng San Lazaro, mga lugar na dapat sana'y nagbibigay lunas, ngunit minsay nagiging sanhi pa ng sakit. Ang kanyang takot ay totoo. Pero ang pagsisisi, kung tatanggihan niya ang pagkakataong ito, ay mas nakakatakot. Ang nagtulak sa kanya na magdesisyon ay isang tawag. Alena Hijaboses ni Mrs. Sisdeli, at sa pagkakataong ito, may halong pagkataranta. Ang nanay mo, medyo lumalala ang pagiging malilimutin. Kanina lumabas siya ng gate, hinahanap ka raw. Mabuti na lang at nakita agad ng guard. Pero Hija, kailangan na talaga nating i-upgrade ang security sa kwarto niya at baka kailangan na rin ng dagdag na gamot. Pasensya na, pero hindi na namin kayang i-shoulder ang gastos. Ang bawat salita ay parang isang pako na lalong bumaon sa kanyang dibdib. Magkano po ang kailangan, nanginginig niyang tanong? Para sa mga gamot at dagdag na bayad sa susunod na 3 buwan, mga 15,000 pesos, Hija. 15,000. Para kay Alena, ang halagang iyon ay parang 1,000,000. Isinara niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, nalilito, at hinahanap siya. Nakita niya ang mukha ni Paulo, isinasakripisyo ang pangarap para lang makatulong. Nakita niya ang sarili niya, nakaluhod nagkukuskos ng sahig na hindi kanya. Pagkababa ng telepono, alam na niya ang kanyang gagawin. Hindi na ito tungkol sa takot. Tungkol na ito sa paglaban. Para sa kanyang ina, para kay Paulo, para sa kanyang ama, para sa sarili niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Miguel. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Isang ring lang sumagot agad ito na para bang hinihintay talaga ang kanyang tawag. Alena. Huminga ng malalim si Alena. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at buo, walang bahid ng pag-aalinlangan. May desisyon na ako. Narinig niya ang pananabik sa boses ni Miguel. Ano yon? Tinatanggap ko ang alok mo. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Alena, hindi mo pagsisisihan ito. Teka, hindi pa ako tapos, sabi ni Alena. Tinatanggap ko, pero sa isang kondisyon. Kahit ano. Sabihin mo, gagawin natin to sa paraan ko. Narinig ni Alena ang bahagyang pagtawa ni Miguel. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako papasok dyan bilang isang biglang yaman na consultant na walang alam. Kung babalik ako sa San Lazaro, babalik ako bilang isang nurse. Yun ang unang hakbang. Kailangan kong makita ulit ang lahat. Mula sa pananaw ng isang ordinaryong empleyado. Kailangan kong makuha ulit ang tiwala ng mga taong matitino pa doon. At kapag nandoon na ako sa loob, at kapag handa na tayo, saka natin sila ibabagsak. Lahat sila. Namayani ang katahimikan sa kabilang linya. Inisip ni Alena na baka hindi pumayag si Miguel sa kanyang plano. Masyadong mapanganib, masyadong mabagal. Alena, sabi ni Miguel pagkaraan ng ilang sandali. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng respeto at paghanga. Kaya pala ikaw ang pinili ko. Mas matalino pa yan kaysa sa plano ng mga abogado ko. Naramdaman ni Alena ang isang nangiti na sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Isang tunay na ngiti. So kailan tayo magsisimula, tanong niya. Bukas na bukas din, sagot ni Miguel. Magkita tayo. Oras na para planuhin ang pagbabalik mo. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Alena ang kanyang refleksyon sa bintanang kanyang nililinis. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May mga dark circles sa ilalim ng mata, suot ang uniforme ng isang janitress. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang apoy sa kanya.
Sa kanyang mga mata na muling nagliliyab, ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang mandirigma. Isang desisyon ang ginawa. At sa desisyong yon isang laban ang opisyal na nagsimula. Ang meeting place nila ay hindi isang marangyang opisina o restaurant, kundi isang tahimik at halos walang taong coffee shop. Sa isang sulok ng Quezon City, pinili ni Miguel para sa kanilang privacy. Pagdating ni Alena, naabutan niya itong nakaupo sa dulo, may 2 tasa ng kape na sa mesa at isang laptop na bukas. Sa tabi niya ay isang babaeng nasa middle age, matalino ang anyo, at suot ang isang formal na business attire. Alena, salamat sa pagdating, bati ni Miguel. Tumatayo para salubungin siya. Siya si Attorney Lorna Santos, ang head ng legal team ng kumpanya ko. She's one of the best. Good morning, Miss Reyes, sabi ng abogada, iniabot ang kamay. Ang pagkakamay nito ay matatag at professional. I've heard a lot about you. Umupo si Alena, medyo nailang sa formalidad ng sitwasyon. Alena na lang po. Kung gayon, Lorna na lang din nakangiting sagot ng abogada. So ito ang plano, simula ni Miguel, ibinaling ang laptop para makita ni Alena. Ayon sa payo mo, ang unang hakbang ay ang pagbabalik mo sa San Lazaro. At gagawin natin yan sa legal na paraan. Ipinaliwanag ni Attorney Santos. Maghahain kami ng kaso para sa illegal dismissal. Malakas ang laban natin. Mayroon tayong kopya ng incident report na walang basihan ang pekeng reklamo sa logbook na madali nating mapapatunayang gawa-gawa lang, at ang testimonya ng guard na si Mang Lito na handang tumestigo na talagang nangangailangan ng tulong si Miguel noon. Si Mang Lito. Kinausap niyo siya, gulat na tanong ni Alena. Hindi direkta, sabi ni Miguel. May mga tao ako sa loob na kumukuha ng impormasyon nang hindi sila nalalagay sa alanganin. Si Mang Lito, malapit na siyang mag-retire. Pagod na siya sa sistema. Isang tamang tulak lang at kakampi na natin siya. Nagpatuloy si Attorney Santos. Kapag nanalo tayo sa kaso, ang korte ay maglalabas ng reinstatement order. Ibig sabihin, obligado ang ospital na ibalik ka sa dati mong posisyon with full back pay. Hindi ka nila matatanggihan at sa puntong iyon, nasa loob ka na ulit. Ang plano ay simple, ngunit epektibo. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Alena. Paano kung balikan nila ako sa loob? Si Rina, gagawin niya ang lahat para pahirapan ang buhay ko. Baka gawan na naman nila ako ng kaso. Dito sumagot si Miguel. Doon na papasok ang ikalawang bahagi ng plano. Habang nasa labas ka pa, sasanayin ka namin. Sasanayin. Hindi pisikal na training, natatawang sabi ni Miguel. Mental and psychological preparation. Kailangan mong maging handa sa lahat ng uri ng harassment. Paninira, pang-iinsulto, pagbibigay ng imposibleng trabaho. We need to build your resilience. Ang training ay ginanap sa loob ng sumunod na 2 linggo sa isang conference room sa opisina ni Miguel. Si Attorney Santos ang nagsilbing facilitator. Nagkaroon sila ng mga role-playing scenarios. Ang isang batang abogado mula sa team ni Lorna ang gumanap bilang si Rina, at ang kanyang mga salita ay kasing talim ng orihinal. Reyes, bakit ang bagal mong kumilos? May namamatay na sa bed 2. Naglalakad-lakad ka pa dyan. Sigaw ng Rina sa kanya. Noong una nanginginig si Alena. Ang mga alaala ng kahihiyan ay bumabalik. Ngunit sa tulong ni Attorney Santos, natutunan niyang sumagot. Nang may kumpiyansa, nang hindi nagpapakita ng galit o takot. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, Supervisor. Kung meron po kayong mas mabilis na paraan, bukas po akong matuto, kalmado niyang sagot. Natutunan mo rin kung paano mag-document ng lahat, turo ni Lorna. Bawat utos na sa tingin mo'y mali, isulat mo. Bawat pang-insulto, itala mo ang oras petsa at kung sino ang mga nakarinig. Ang iyong logbook ang magiging pinakamalakas mong sandata. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Miguel naman
ay abala sa pagkolekta ng mas mabibigat na ebidensya. Gamit ang kanyang resources, nag-hire siya ng mga forensic accountants para suriin ang mga financial records ng ospital na nakuha nila sa pamamagitan ng mga legal na paraan dahil ang kumpanya niya ay isang major donor. Isang gabi ipinakita ni Miguel kay Alena ang kanilang mga natuklasan. Tingnan mo ito. Ito ang purchase order para sa isang bagong X-ray machine. Ang presyo 10 milyong piso. Pero ang market value ng modelong ito, 6 na milyon lang. Ang 4 na milyong sobra saan napunta sunod niyang ipinakita ang payroll. At ito, may 15 pangalan ng nurse dito na hindi naman talaga nagtatrabaho sa ospital. Mga ghost employees. Ang kanilang sahod ay direktang napupunta sa isang bank account na konektado kay Dr. Sandoval. Habang tinitingnan ni Alena ang mga dokumento, ang kanyang nararamdaman ay hindi na lang galit, kundi pandidiri. Ang pera na dapat sanay para sa mga pasyente, para sa gamot, para sa disenteng sahod ng mga totoong empleyado, ay ninanakaw ng mga taong pinagkatiwalaang mamahala nito. Ang huling bahagi ng paghahanda ay ang pinakadelikado. Kailangan nila ng isang testigo mula sa loob na makakapagpatunay sa lahat. At ang taong iyon ay si Mang Lito. Isang gabi pinuntahan ni Alena si Mang Lito sa labas ng ospital, ilang sandali bago matapos ang duty nito. Nag-usap sila sa isang kalapit na karinderya. Alena hiya, kumusta ka na, bungad ng matanda? Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Hindi yun tama. Kaya nga po ako nandito, Mang Lito, sabi ni Alena. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang tungkol kay Miguel, ang plano, ang mga ebidensya. Tahimik lang na nakikinig ang matandang guard. Pagkatapos magsalita ni Alena, huminga ito ng malalim. Alam mo, Hidya, 30 taon na ako sa ospital na yan. Nakita ko ng lahat. Ang mga doktor na may kabit na nurse. Ang mga gamot na nawawala, ang mga pasyenteng namamatay dahil wala silang pambayad. Matagal na akong pagod, pero matanda na ako. May mga apo ako. Ayokong madamay. Naiintindihan ko po, malungkot na sabi ni Alena. Pero sabi ni Mang Lito at sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang isang kislap sa mga mata nito. Nakita ko rin ang mga tulad mo, mga batang nurse na puno ng pangarap, na unti-unting kinakain ng sistema. Nakita ko ang tatay mo noon, Hidya. Naaalala ko siya. Mabait na tao. Naluha si Alena. Sige, sabi ni Mang Lito. Ano ang kailangan ninyong malaman? Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento ni Mang Lito ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga sikretong delivery sa gabi. Ang mga taong laging bumibisita sa opisina ni Doktor Sandoval, ang mga usap-usapan tungkol sa mga komisyon. Bawat detalye ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang malaking larawan ng korupsyon. Pag-alis ni Alena sa karinderya, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Handa na sila. Ang mga sundalo ay nasa posisyon. Ang mga sandata ay nakahanda. Ang tanging kulang na lang ay ang hudyat para simulan ng digmaan, at ang hudyat na yon ay ang kanyang pagbabalik. Ang araw ng pagbabalik ni Alena ay isang maulap na umaga ng Miyerkules. Ang hangin ay mabigat na, para bang nakikiramay ang kalikasan sa tensyong nagbabadya. Suot ang kanyang plansadong puting uniforme na tila mas maputi at mas matigas kaysa dati. Huminga siya ng malalim bago humakbang papasok sa pamilyar na sliding glass doors ng pampublikong ospital ng San Lazaro. Sa kanyang tabi ay si Attorney Lorna Santos, suot ang isang itim na power suit, dala ang isang leather briefcase na naglalaman ng sandata nila, ang opisyal na kautusan mula sa korte. Ang eksena sa lobby ng ER ay ang dati niyang nakasanayan, puno ng tao, maingay, magulo. Ngunit ngayon, habang naglalakad siya, ang lahat ay tila bumagal.
Ang bawat pares ng matang lumingon sa kanya ay kanyang napansin. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang alon mula sa registration desk papunta sa triage area hanggang sa nurse's station. Si Alina ba yan? Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba tinanggal na yan? Sa nurse's station, naroon ang reyna ng kanilang munting kaharian. Si Supervisor Rina Corpus nagkakape habang nagtataas ng kilay sa isang bagitong nurse. Napahinto si Rina sa kalagitnaan ng kanyang sermon nang makita niya si Alena na papalapit. Ang tasa ng kape ay nanatili sa ere ilang pulgada mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na mabilis na napalitan ng pagkamuhi. Sa tabi niya si Brenda at Roy ay natigilan din ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng purong pagkabigla. Magandang umaga, Supervisor Corpus, bati ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, walang bakas ng kaba. Nagbalik na ako para mag-report sa trabaho. Tumawa si Rina, isang tawang pilit at walang saya. Nagpapatawa ka ba, Reyes? Bawal ang mga trespasser dito. Guard. Ngunit bago pa man makakilos ang guard, humakbang pasulong si Attorney Santos. Hindi siya trespasser, sabi ng abogada sa isang boses na sanay mag-utos. Ako si Attorney Lorna Santos at si Miss Alena Reyes ay narito sa bisa ng isang court order. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dokumento na may selyo ng korte. Inilapag niya ito nang may diin sa ibabaw ng nurse's station. Reinstatement order. Ipinag-uutos ng korte ang agarang pagbabalik sa serbisyo ni Miss Reyes kasama ang lahat ng kanyang back wages at benepisyo dahil sa illegal dismissal. Kinuha ni Rina ang papel, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ito ng mabilis. Habang binabasa niya, ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang maputlang kulay ng galit at pagkalito. Ito ay hindi maari. Isang pagkakamali ito, sigaw ni Rina. May karapatan ng ospital na magtanggal ng empleyado. May karapatan din ng isang empleyado na ipaglaban ang kanyang sarili laban sa mga gawa-gawang akusasyon at hindi makatarungang pagtrato, mahinahong sagot ni Attorney Santos. Kung mayroon kayong reklamo, maaari kayong mag-file ng motion for reconsideration sa korte. Pero hanggat walang bagong utos, si Miss Reyes ay empleyado ng ospital na ito at anumang pagtatangka na hadlangan ang kanyang pagbabalik ay maaaring ituring na contempt of court. Ang salitang contempt of court ay nagpatahimik kay Rina. Alam niya ang ibig sabihin yon. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Sandoval na halatang tinawag ng isa sa mga staff. Ang kanyang mukha ay pula sa inis. Anong kaguluhan ito? Ipinakita sa kanya ni Rina ang court order. Ang reaksyon niya ay pareho gulat na sinundan ng nagngangalit na galit. Tiningnan niya si Alena na para bang isa itong peste na bumalik mula sa patay. Fine, sabi ni Dr. Sandoval, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung yan ang sinasabi ng korte. Corpus, bigyan mo ng assignment si Reyes. Pagkatapos ay bumaling siya kay Attorney Santos. Attorney, sa opisina, tayo mag-usap. Bago sumunod si Attorney Santos, lumapit siya kay Alena at bumulong. Gawin mo ang napag-usapan natin. Maging matatag ka. I-document mo ang lahat. Tumango si Alena. Naiwan si Alena sa gitna ng nurse's station, kaharap ang kanyang mga dating kaaway. Ang katahimikan ay mabigat. Pagkatapos ay ngumisi si Rina, isang ngising mapanganib. Sige Reyes, gusto mong magtrabaho, fine. Ikaw ang naka-assign sa male ward C ngayon. Mag-isa ka. At gusto kong makita na malinis at maayos ang lahat ng pasyente doon bago matapos ang shift mo, utos niya. Ang male ward C. Ang pinakagipit at pinakamagulong ward sa buong ospital. Doon inilalagay ang mga pasyenteng walang kasama, mga matatanda na inabandona at mga kasong nangangailangan ng pinakamasusing pag-aalaga. Karaniwan, 3 nurse ang naka-duty doon. Ang pag-assign sa kanya ng mag-isa ay isang paraan para parusahan siya, para ipamukha sa kanya na kahit nakabalik siya, si Rina pa rin ang may kontrol. Opo,
Supervisor, sagot ni Alena, walang reklamo. Kinuha niya ang kanyang gamit at naglakad papunta sa kanyang assignment. Pagpasok niya sa Ward C, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng ihi at sakit. Ang ward ay puno. May mga umuungol sa sakit. May mga nag-aaway. May isang matandang pasyente na nakahiga sa sahig na hulog mula sa kanyang kama. Sa isang iglap na ramdaman ni Alena, ang pagod. Ito ba ang kaya niyang gawin mag-isa? Ngunit naalala niya ang kanyang training, ang kanyang misyon. Huminga siya ng malalim. Isa-isa lang, una niyang tinulungan ang matandang nahulog. Pagkatapos sinimulan niyang i-check ang vital signs ng bawat pasyente isa-isa. Nagpalit siya ng bedpan, naglinis ng sugat, nagbigay ng gamot. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at epesyente, resulta ng 8 taong karanasan. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aasikaso, isang pasyenteng may high fever ang biglang nangisay. Code Blue. Code Blue. Sigaw niya ngunit walang ibang nurse na malapitan. Siya lang. Mabilis niyang ginawa ang protocol. Pinrotektahan ang ulo ng pasyente, inilagay sa tamang posisyon, at naghanda ng anti-seizure medication. Sa gitna ng kaguluhan, isang pasyenteng matanda na kanina pa siya pinapanood ang nagsalita. Ineng, ang sipag mo. Dati yung mga nurse dito laging nakasimangot. Ngumiti si Alena sa matanda. Trabaho lang po. Biglang sa gitna ng ward, isang lalaking pasyente na may problema sa pag-iisip ang biglang nagwala. Hinagis nito ang kanyang food tray. Ang sopas at kanin ay tumalsik sa sahig. Ayoko nito, lason. Tusigaw niya. Si Rina, na halatang nag-aabang ng pagkakataon, ay biglang lumitaw sa may pintuan. Reyes. Anong nangyayari dito? Hindi mo ba kayang kontrolin ang mga pasyente mo? Isa kang kapahamakan. Handa na si Alena. Imbes na matakot, hinarap niya si Rina. Supervisor, kailangan ko po ng tulong dito. Kailangan ng pasyente ng sedative at kailangan ko ng order mula sa doktor. At kailangan kong may mag-asikaso sa ibang pasyente habang kinakausap ko siya. Natigilan si Rina sa direktang sagot ni Alena. Tulungan ninyo siya. Ngayon din sigaw ni Alena, hindi kay Rina, kundi sa 2 nursing aides na nakatayo sa likod nito na tila naghihintay lang ng utos. Kunin niyo ang restraints at tawagan niyo si Dr. Ramos. Ang kanyang boses ay may awtoridad, isang awtoridad na hindi nagmumula sa posisyon kundi sa kaalaman at kumpiyansa. Nagkatinginan ang 2 nursing aides pagkatapos ay kay Rina at sa huli kay Alena. Sa isang iglap, pinili nilang sumunod sa utos ni Alena. Kumilos sila ng mabilis. Naiwang nakatayo si Rina sa may pintuan ng kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi natakot sa kanya. May isang taong hinamon ang kanyang kapangyarihan sa harap ng ibang tao. Tinalikuran ni Alena si Rina at nilapitan ang nagwawalang pasyente. Sir, kalma lang po. Ako po si Nurse Alena. Nandito po ako para tulungan kayo. Walang lason yan. Titingnan po natin, ha. Sa sandaling iyon, sa gitna ng magulong Ward C, naramdaman ng lahat ang isang pagbabago. Ang kankan ng kapangyarihan ay nagsisimula ng gumalaw. Ang pagbabalik ni Alena ay hindi lang pagbabalik ng isang empleyado. Ito ay ang pagbabalik ng pag-asa. At para sa ilan ito ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang sumunod na linggo ay naging isang malamig na digmaan sa loob ng San Lazaro. Si Alena ay nanatiling naka-assign sa Ward C, isang parusang ginawa ni Rina na naging sandata para kay Alena. Sa loob ng ward na yon, nakuha niya ang respeto, hindi lang ng mga pasyente, kundi pati na rin ng mga kapwa niya health worker na pagod na sa pamamalakad ni Rina. Ang mga nursing aid utility staff at maging ang ilang mga bagitong doktor ay nakita sa kanya ang isang leader na matagal na nilang hinahanap. Samantala, sa labas ang makinarya ni Miguel de Leon ay gumagalaw na ng mabilis at tahimik. Ang mga ebidensyang nakalap nila, mga dokumento mula sa forensic accountants, ang testimonya ni Mang Lito,
At ang detalyadong logbook ni Elena tungkol sa mga pang-aabuso ni Rina ay isinumite sa opisina ng ombudsman, Biyernes ng hapon, araw ng sahod. Ang tensyon sa ospital ay mas mataas kaysa karaniwan. Si Rina ay nasa kanyang pinakamasamang mood na ninigaw sa bawat maling galaw. Si Dr. Sandoval naman ay wala sa kanyang opisina na ayon sa sabi-sabi ay may importanteng meeting sa labas. Nasa nurse's station, si Elena nag-aayos ng mga chart pagkatapos ng kanyang nakakapagod na shift. Nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba. 2 bagong pasyente ang ipinasok sa ER. Sila ay mga lalaking nakasuot ng pangkaraniwang damit, ngunit ang kanilang mga kilos ay alerto at ang kanilang mga mata ay palaging nagmamasid. Hindi sila mukhang may sakit. Ilang minuto pa ang lumipas, isang delivery van na may markang medical supplies ang pumarada sa likod ng ospital sa emergency exit. Ito ang oras na sinabi ni Mang Lito. Ang oras kung kailan inilalabas ang mga sobrang gamot. Biglang ang katahimikan ay binasag ng malakas na tunog ng mga sirena. Mula sa labas, sunod-sunod na pumasok ang mga sasakyan ng National Bureau of Investigation NBI. Mula sa mga ito, bumaba ang mga ahenteng nakasuot ng kanilang signature na windbreaker armado at may dalang mga dokumento. Ang lobby ng ospital ay biglang napuno ng mga unipormadong lalaki. Ang mga pasyente at mga staff ay natigilan, hindi alam kung ano ang nangyayari. NBI, nobody move. We have a warrant to search these premises, sigaw ng isang ahente ang lead agent. Ang 2 pasyente sa ER ay biglang tumayo at naglabas ng kanilang mga badge. Mga ahente rin pala sila. Agad nilang sinigurado ang mga exit. Nasa nurse's station pa rin si Rina, na tulala hawak ang isang styrofoam cup ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito na mabilis na naging takot nang makita niya ang lead agent na papalapit sa kanya kasama si Elena. Supervisor Rina Corpus, tanong ng ahente. Ako nga. Ano to? Anong kailangan ninyo? Nanginginig niyang tanong. Pinapaaresto ka namin, sabi ng ahente sa malamig na boses. Para sa mga kasong qualified theft, falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano? Wala akong ginagawang masama. Gawa-gawa lang yan. Isang paninira sigaw ni Rina, ang kanyang mga mata ay galit na nakatitig kay Elena. May sapat kaming ebidensya, ma'am, sabi ng ahente habang kinukuha ng isa pang ahente ang posas. May karapatan kang manahimik. Habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan, ang buong pagkatao ni Rina ay tila gumuho. Ang imahe ng isang makapangyarihang supervisor ay nawala at ang natira ay isang babaeng takot na takot. Ikaw, sigaw niya, at sa huling pagkakataon, sinubukan niyang gamitin ang kanyang autoridad. Itinuro niya si Elena ang kanyang daliri, ay nanginginig sa galit. Ikaw ang may kagagawan nito, demonyo ka. Akala mo kung sino kang malinis, mayabang ka. Pagsisisihan mo to, babalikan kita. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong ear, ngunit walang epekto. Pinusasan siya at sinimulang ilabas ng mga ahente. Sa gitna ng kaguluhan, si Brenda, na nanonood mula sa isang sulok, ay napahagulgol. Ang takot na makasama sa mga aarestuhin ay bumalot sa kanya. Tumakbo siya palapit kay Elena, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Elena, patawarin mo ko, sabi niya na paluhod sa harap ni Elena. Wala akong alam sa pagnanakaw. Sumusunod lang ako sa utos ni Ma'am Rina. Natakot lang ako na mawalan ng trabaho. Yung paninira ko sa'yo. Elena, parang awa mo na tulungan mo ko. May mga anak ako. Tiningnan ni Elena si Brenda, ang babaeng nagbuhos ng maruming tubig sa kanya. Ang babaeng tumawa habang siya'y pinapahiya. Ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi isang kaaway, kundi isang ina na natatakot para sa kanyang mga anak, isang biktima rin ng sistema. Inangat ni Elena si Brenda.
Tumayo ka, sabi niya sa mahinahon na boses. Magsabi ka lang ng totoo. Yun ang pinakamahalaga. Ang operasyon ay mabilis. Ang mga ahente ay pumasok sa opisina ni Dr. Sandoval at kinumpiska ang mga computer at kahon-kahong dokumento. Si Dr. Sandoval na kararating lang mula sa kanyang meeting ay inaresto sa mismong parking lot. Ang mga driver ng delivery van ay nahuli rin sa akto habang inililipat ang mga kahon ng gamot. Ang buong operasyon ay parang isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng San Lazaro. Sa loob lang ng isang oras ang mga taong dating naghahari-harian ay ngayon mga kriminal na papunta sa kulungan. Nang medyo humupa na ang kaguluhan, ang mga empleyado ay nagsimulang maglabasan mula sa kanilang mga pinagtataguan. Sila ay nagtipon-tipon, nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot-gulat at para sa ilan isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Elena, siya ang nasa likod ng lahat. Lumapit sa kanya ang ilan sa mga dati niyang kasamahan. Ang mga dating umiiwas sa kanya ay ngayon tinitingnan siya ng may paghanga at respeto. Elena, salamat, sabi ng isang matandang nursing aide. Matagal na naming tinitiis ang mga yan. Ikaw ang hero namin, Elena, sabi ng isang batang nurse. Ngumiti lang si Elena. Hindi siya hero. Isa lang siyang taong napagod ng matakot. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ni Miguel de Leon na kasama ng lead agent ng NBI. Hindi siya nagpakita sa mga staff. Ito ang sandali ni Elena. She's quite a woman, sabi ng ahente kay Miguel. She's more than that, sagot ni Miguel, isang ngangiti ng paghanga ang nasa kanyang mga labi. She's the future of this hospital. Ang pagsabog ay tapos na. Ngunit ang mas mahirap na trabaho ay ngayon palang magsisimula ang paglilinis ng mga abo at pagtatayo ng isang bago at mas matatag na pundasyon mula sa mga guho. Lumipas ang 3 buwan. Ang alikabok mula sa pagsabog ay nagsimula nang humupa at mula sa mga abo, isang bagong San Lazaro ang dahan-dahang bumabangon. Ang balita tungkol sa malawakang korupsyon ay naging headline sa loob ng ilang linggo na nagresulta sa isang malaking overhaul sa pamunuan ng ospital. Sa tulong ng impluwensya ni Miguel at ng kanyang GR Holdings Foundation, isang bagong administrasyon ang binuo na may iisang layunin ang tunay na serbisyo publiko. Si Elena, sa kabila ng kanyang pagtanggi noong una, ay hinirang bilang bagong chief nurse. Hindi na siya isang ordinaryong nurse na sumusunod lang sa utos. Siya na ngayon ang isa sa mga nagbibigay direksyon. Ang unang araw niya sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Rina, ay kakaiba. Malinis na ito at pinalitan na ang mga muebles, ngunit ramdam pa rin niya ang multo ng nakaraan. Umupo siya sa upuan, hindi para maghari-harian kundi para magsilbi. Isa sa mga unang ginawa niya ay ang tawagin si Brenda sa kanyang opisina. Pumasok si Brenda na kayuko, halatang kinakabahan. Inaasahan niyang tatanggalin na siya sa trabaho. Umupo ka, Brenda, sabi ni Elena. Mama Elena, kung ano man po ang desisyon ninyo, tatanggapin ko po.